Good evening, everyone. Welcome to our bedtime devotional progress. Ano na po ta sa ika-day 264 sa ato ang devotional. So today is Saturday, October 12, 2024. God is good all the time, and all the time God is good. So mapasalamaton ta kanunay ang kining ato ang buluhaton ng kapadayon pinagi sa grasya sa Ginoo. So, ang atong topic karon is letting other people know what it means to be a Christian. So, ang word na niya sa 1 Peter chapter 3 verse 15 nga nagaingon, but respect Christ as the Holy Lord in your hearts. Always be ready to answer everyone who asks you to explain about the hope you have. So, let us pray. Father God in heaven, glorify your name. Ikaw ang Ginoo, Lord God. Maghari ka, Lord God, sa among kinabuhi. Ikaw ang tag-iya. Namutanan, ikaw ang source. Ikaw ang main source sa tanang butang, Lord God. I-acknowledge na mo ang imong presensya. Karong higayon na, Lord God. Sa among piningabulhaton, Lord, ang isalig diha kanimo. Ikaw magagiya ka na, Lord God. Kung kami sa mong wala ang Espiritu, kung ako, Lord, sa imong kaalam o kahibalo, nga makasabot kami sa imong mensahe nga imo ang ipadayag dinhi ka namin. Ablihi ang mga kasing-kasing o kunahuna, Lord, nga makahibalo kami sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Nga ma-apply na mo ang kung sa manamong matun-an, karong higayuna, nga ma-apply na mo kini sa among kinabuhi. Lord, pasilo kami, Lord God, sa mga panahon o mga butang, Lord God, nga wala makapahimaya sa imong ngalan. Tanggala kini, Lord, sa moang kasing-kasing o gunahuna. Padayon ka, Lord God, nga bagabag-on sa among gunahuna. Aron kami makasayod sa imong kabubuton, nga maayo hingpit o makapahimot sa imong pangalan. Ubani kami kanunay, Lord. Bani kami karon sa gikan sa pagsugod ngadto sa pagtapos. Yung kining tanan, Lord, pinaagi sa imong grasya ug kaluoy, Lord God. Kung maka-share kami sa pulong. Share ako, Lord, sa pulong sa Ginoo sa mga tao aron daghan ang makaila. Ikaw ang tinuod na Ginoo nga angay tuuhan ug saligan. Nalaygon ka, Lord, sa way katapusan. Imo ang tanang dungo ug himaya ug mga pagdayeg. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So again, may gabi so letting other people know what it means to be a Christian. So unsa man ni ang sa word pa lang daan nga Christian, it means follower of Christ. A person who follows, who commit his life or her life to Christ. So kung sa Bisaya pa ang atong basahon, pasidunggi hinuon ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod with gentleness and respect, with gentleness and respect. So, each one of us, so every Christian, each in his own or her own way, has a responsibility to share the gospel, to share the good news of Jesus. And it's important to that we bear testimony through both words and actions. Wise Christians follow the advice of Saint Francis of Assisi, who advised, preach the gospel at all times, and if necessary, use words. As you think about your example influences others, remember that actions speak louder than words, much louder. So letting people know what it means to be a Christian. So
Kini ato ang nasod nga Pilipinas. So we are called a Christian country in the Far East Asia. Maria Ron, Maria Nanit. Ang ato ang nasod at the Philippines is the only Christian country diri sa Asia. So pero sad to say nga usa akatong daghan og mga crimes nga nahitabo diri sa ato ang nasod. So usahay kanang magpanagana ta sa gawas, natay mga butang nga dali ra makuan, so ang crime rate, so ang mga kuan, so ang mga tao nga walay kahadlok sa Ginoo mabuhat gayud og daotan. So what it means to be a Christian. So action speaks louder than words. So makit-an kini pinaagi sa ato ang mga buhat. So dili lamang sa ato ang pulong, kundi sa ato ang mga buhat. So kani ato ang pag-study sa pulong sa Ginoo. Mahingpit lamang kini siya kung atong i-apply kini nga atong pagtuon, i-apply nato sa ato ang kinabuhi matag adlaw. So being a Christian is not only on Sunday, kanang may tang simba, but being a Christian is a daily life of surrendering to God. So minginta nga Christian mo na ang nituo og misalig diha sa Ginoo, a follower, a committed follower of Jesus Christ. So unsaon man, so mao na nga how to be a Christian, a real Christian, because there are so many fake Christians. They're professing that they are Christians, but their lives are far away from what they speak, what they preach. So isa ito yung kuan, kibali preach the gospel but use your actions. So action speaks louder than words. So kung atong i-review nganong nahimo tang Christian is sa pagbuhat pa lang sa dihang ang tao nakasala, na-separate na ang tao sa Ginoo. So wala na mangita ang tao diha sa Ginoo. So mao na nga ang ilahanan sa tao nga walay Ginoo is wala gyud siya nangita gyud sa Ginoo. So mao ni nga ang Ginoo na ning kamot pagkabot sa tao para mabalik sa iyahang sana kanang sa iyahang tiilan, sa iyang sabakan. So mao kini nga tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa iyang gugma. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So sa ato ang but first is sa dili pa ta mo dawat sa Ginoong Hesus. Sa dili pa ta mo tuo sa Ginoong Hesus. So kinahanglan ma-realize nato nga there's something wrong with us. Kay dili man ta mangitag savior kung wala tay kanang nahimo nga kanang wala tay nahimo nga dili nato kaya nga maluwas. So mao kana nga tungod sa sala na separate ta sa Ginoo ug ang bayad sa sala is kamatayon. So mao na nga mamatay ang tao kay tungod kay itang tanan nakasala. So moagi gyud tag kamatayon. So mao na nga sa dihang nakasalang tao na ana ang kamatayon. So mao na ang bayad sa sala is kamatayon. Ug kitang tanan nakasala, walay usa nga matarong kanatong tanan. So mao na siya ang realization, mao na siya ang bad news na kitang tanan nakasala, wala ta nakaabot sa himaya sa Ginoo. So kinahanglan nga para maluwas ta, mao na nga sa dakong grasya o gugma sa Ginoo
iyang gihatag si Jesus to save us from our sins. Tungod kay ang tao na ulipon sa sala, kung dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon, pinaagi lamang sa usa ka perfect sacrifice. So kung atong masabtan ang Old Testament nga sacrifice of animals, kato gihinahimo sa mga tao, but layo ang ilahang mga kasing-kasing. Sige sila gimo adto, pero layo mo na nga gipadala ni sa Ginoo si Jesus to save us from our sins. So, sa John 3:16, so kinsa kadtong mituo, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Ug ang wala ni anhi ang Ginoo, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. So wala ni ani si Jesus para i-condemn ta, dili pinagi nga maluwas ta. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. So kinsa katong wala nituo sa Ginoo is already condemned. So kinsa katong mituog, midawat sa Ginoo, gitagaan niya og katungod nga mahimong anak sa Ginoo. So mao ni nga nahimo og tang anak sa Ginoo. So dili tanang tao anak sa Ginoo. So mao na ato ang i-accept nga truth, because it is written in the Bible in 1 John in John chapter 1 verse 12. So ingon sa John chapter 1 verse 12 kung atong basahon nga but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. So, kato lamang mituo sa Ginoo kang Jesus, mao to ang naay gitagaan og katungod nga mahimong anak sa Ginoo. So, we are adopted sons and daughters of God. So, from that moment sa ato ang pagdawat ni Jesus as our Lord and Savior, gihatag sa Ginoo iyang balang espiritu kanato, nga mo'y magtabang kanato to fulfill, to do the works that God has made, that God kanang himo na daan sa Ginoo para ato ang buhaton. So kitang tanan gitagaan ta og task, tagaan tagsa ka mga gifts. So we use that gifts for the glory of God, because our main purpose nga mabasa sa iyang pulong sa Luke chapter 10 verse 27, to have eternal life. So mamo ni ato ang kuan, nganong naningkamot ta pagkabot sa eternal prize. The eternal prize is eternal life. So kisa may dili gusto eternal life, atong kinabuhi diri sa kalibutan mubo ra. We are only here on earth for a while. So because of Jesus, mo na nga mag-atot ta sa langit. So ang ato ang journey with God is dili na siya sayon, pero tabangan gyud ta sa Ginoo. Wala nagpromise ang Ginoo nga sayon ang kinabuhi. So mao na nga what it means to be a Christian. So pinaagi sa ato ang mga buhat. So kani atong pagtuo sa Ginoo, atong pagdawat ug pagtuo sa Ginoo, pagdawat sa Ginoo as Lord and Savior. From that moment, ang atong kinabuhi dili na kanang mawala na ang old self. So dili man siya nga abrupt na change, pero ang Ginoo na ning nagtabang kanato. Mao na nga kinahanglan ang ato apong
part daily life of surrender o atong disiplinaon ang atong kagalingon to be a Christian. There must be our part. Dili lang nga mayenta nga ning nalawas ta pinaagi sa grasya sa Ginoo. Pero tungod kana nga grasya adunay gyud tay pagabuhaton. So kung kita giluwa sa Ginoo, di ba angayan lang magyud natong suklian ang Ginoo sa iyang gibuhat kanato. So gipakamatyan ta. Namatay ang Ginoo to save us. So dili ba ta nga magpasalamat sa Ginoo? So God wants us to bless us. And ang atong role is to pasalamat kaniya kanunay. Ug kana nga gugma sa Ginoo mao kanay maghatag nato og kana bitang pagbuhat. Mao nay mag-motivate sa atoa to do good works. So kanang good works is just a byproduct ran as ato ang pagtuo. Dili na siya nga to earn the favor of God. Ang Ginoo gipaboran na gitagaan na tagpabor sa Ginoo because mao na siya ang iyang karakter. God is love. He loves us even when we are sinners. So wala kita na sa Ginoo kung unsa atong masala kay kitang tanan nakasala man, makasasala. So nakasala tang tanan. So dili pud na siya license nga magpakasala na lamang ta. So mao na what it means to be a Christian is makita sa ato ang binuhatan. The evidence of our faith is through the good works na atong gibuhat. Dili na to na angay ka panghambog tungod kay ang dapat na to ipanghambog nga pinagi sa grasya sa Ginoo nakahimo tan ini. So kung ako sa una I'm dili ko ingon ani ka bold about faith sa Ginoo. Kaya ngon man diri sa tong gibasa nga always be ready to answer everyone who ask you to explain about the hope you have. So kung ikaw nga naminaw na ini pangutan-on ka. Kinsa man imong Ginoo sa imong kinabuhi? Asa man ka mo padulong? So kana bitawng kuan luwas na baka daghang mga pangutana. So mao na nga we must be ready sa atong kagalingon. So simple raman ang Christian life. It's all about the love of God. It's the obedience. Atong pag-obey diha sa Ginoo kay ingon sa iyang pulong kinsa katong naigugma sa Ginoo iyang pagkasundon ang mga kasuguan. If you ingon Jesus, if you love me, you will keep my commandments. So unsa man nga mga commandments sa Ginoo? So ang balaod pag-abot ni Jesus wala niya gi-abolish tong balaod sa Old Testament. Noon iya ning siyang say tawagan na gipa kana bitawng gipalig-on niya ang balaod kung unsaon pag-apply sa insakto. So mo na nga sa ato ang pagkinabuhi, sa ato ang pag-follow, pag-obey sa balaod sa Ginoo, kinahanglan nga adunay gugma. Kay ingon pa sa iyang pulong sa 1 Corinthians chapter 13, what is love? So kung nagabuhat ta ini mga butanga pero walay gugma, wala gihapon kapuslanan. So mao ni ang tanan, it's all about the love of God. So the fruit of the Holy Spirit. So the fruit of the isa ra na siya, the fruit of the Holy Spirit is love. So mao na siya ang pinaka-fruit nga mo na dapat natong makabot ang gugma gikan sa Ginoo. Ang gugma mao na makahatag nato og kalipay, kalinaw, mao na peace, joy, peace, patience, kindness, goodness. So mao na siya ang mga kinaiya sa usa ka Kristiyano. Usa ka tinuod nga Kristiyano. The love
love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So mao kini ang kinaiya sa Kristiyano. So dili man ta ingon na dili ta perfecto. Yes, we are not perfect. So walay usa nga perfect, but it doesn't mean nga magpadayon ta sa ato ang mga hiwi nga mga binuhatan. So mao na nga kinahanglan nga magkat-on ta atong i-discipline atong kaugalingon. So we need, so being a Christian is dili na siya nga magpahayahay ra ka og kuan nga gawas na ko ana wa na koy buhaton. No, faith without works is dead. So ingon sa pulong sa Ginoo nga, show me your faith by your works. So dili kay kanang bitong bali, kanang bitong mag-work ta to earn the favor of God. No, our works is the evidence of our faith, is the byproduct of our faith. So makita diha ang tinuod nga atong pagtuo sa Ginoo pinaagi sa ato ang kinaiya atong binuhatan. So ang sa katawo nga example, ang sa katawo nga grabe magliba, grabe ang iyang istorya, murag purot ra pamaka, grabe mangdaot og tao, mao na iyang kinaiya. So wala pa siya sa Ginoo. So from the moment nga iyang gi-receive sa tinud-anay ang Ginoo sa iyang kinabuhi ug ni-follow siya sa Ginoo, kana mga kinaiya hinahinay na mawala or mawala gayon tungod kay dili na kinaiya sa Ginoo. So mao na nga ang usa ka tawo nga tinuod nga nagtuo kang Kristo adunay gyud kabag-uhan. Kay ingon siyang pulong, the old self has gone and the new self has come. So mao na siya is the process of being born again in spirit. So atong espiritu na tao pag-usab. So mao na siya ang born again. So ang born again is atong kaugalingon, being born again in spirit. Kaya nga ato ang daan nga kinaiya nawala na by the grace of God. Og ang ato ang kinaiya nga naa Ginoo, mao na siya ang natao. Bag-ong tao na kibalita. So pero dili po na siya buot pasabot nga perfect na ang tanan. There's still struggles. So kasi ako kanunay kung naningkamot sa Ginoo, kana bitang pagpasensya, patience. So patience, our temper, our especially nga ang mga kabataan mo. So na nga kanunay yun kung magaluo sa Ginoo, magapangayo og tabang sa Ginoo kay ang akong panabang nagagikan lamang sa Ginoo. Kay sa Ginoo wala gayo imposible. Tanan imposible man sa tao pero sa Ginoo wala imposible. So mo na nga dapat atong saligan na iyahang pulong tungod kay si Jesus namatay og nabanhaw. So mo na nga ato mao na siya ang foundation sa ato ang pagtuo. So kung wala na banaw si Jesus, walay kapuslanan unta ni ato atong ginahisgutan. Pero tungod kay si Jesus nabanhaw, so ang iyahang istorya tinuod gayon. So ang promise sa Ginoo tinuod gayon. So angay lang gyud nato tuuhan saligan ang Ginoo. Kay daghan sa mga promises diha sa Biblia mo na nga magabasa ta. So sa mga panahon sa ato ang mga kaguol, kalisdanan, problema, atong kuptan ang iyang promise. So mao na nga kinahanglan gayud nga dili ta motubo sa ato ang Kristohanon, sa ato ang pagka-Kristohanon, dili ta mabasa ug magtuon sa iyang puro. So sama ra pud na sa estudyante nga nagtuon sa iyang kurso, sa iyang kurso. So dili lamang ta mo rely sa ato ang mga nadungog, kundi ato ang kining
matun-an sa ato ang kaugalingon kung unsa ang mga saad sa Ginoo sa iyang katawhan. So mao kana nga it should be a good example. So dili man easy ang Christian life, pero ang tabang sa Ginoo kanunay gayud niya nga kanunay gayud niyang ginahatag on ang choose God always. So ang Ginoo ang gitagaan ta og free will sa Ginoo, tagaan ta freedom to choose. Kay gusto sa Ginoo nga mahigugma ta kaniya unconditional. Kaya ang pag-love, di ba? Ang pag-love, there's no condition ang gugma. So mao na nga gitagaan ta og free will. Kay dili gusto sa Ginoo nga mahimutang robot nga i-love ko. No, dili na lang gusto sa Ginoo. Mao na nga if we truly understand the love of God, the grace, the mercy of God sa ato ang kinabuhi. So mao kana ang makaparepent ka na to sa ato ang makasalaan ng biyaan nato itong masala ug ato ang tuptan ang mga saad sa Ginoo ug mabalik ta sa Ginoo ug ato ang i-nurture ang atong relasyon diha sa Ginoo kay wala gyud tay mahimo ug wala ang Ginoo kay kitang tanan gihimo sa Ginoo ug para sa Ginoo. Mao kini ang ato ang purpose. So kanang uban nga mga purpose nato is kuana na siya kanang secondary lang na og mga kwan. The primary purpose atong kinabuhi is to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So mao kana nga ato ipakita ang gugma atong nadawat diha sa Ginoo. So, if we truly receive and understand the love of God, we can also love other people in a proper way. Even those our enemies, difficult people, sa toang kinabuhi, mahigug maka-love ta sila. So, dili tanan tao. We must remember na dili tanan tao na nag-profess of being a Christian. Mao na siya ang dili na to gusto nga madungog sa Ginoo. Dili tanan according sa iyang pulong ingon nga dili tanan nagtawag ka na kung Ginoo makasulod sa langit. Kung dili kadto lamang nituman sa iyang mga kasuguan. So delikado kini nga kana sa magtawag sa Ginoo kung ato lang kinahanglan. Ingon sa Ginoo Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kinahanglan nga nahanggay nato ang Ginoo. So kung wala pa ta niini, napatay struggle niini nga atong i-priority ang Ginoo. So ask God pangayo sa Ginoo in prayer. So communicate to God in prayer. And God will communicate to us through His Word. So, kinahanglan magbasa ta sa iyang pulong, mga kini ang sugo, yung sa iyang pulong sa Joshua 1:8. Ayaw ninyo kalimti ang basahon sa balaod. Tun-an basahon, tun-an mo kini adlaw o gabi, og ikinabuhi, ang tanang nahisulat, og magmauswagon ka. So, this promise applies to everyone. So, mao kini ang gisulti sa Ginoo sa iyang katawhan. So, mao na nga the true meaning of success. It's not the success of this world, but it is knowing God in our lives. So, mao na nga if we have respect, fear of God as our Lord in our heart. So God will give the desires of the heart. Kaya nga sa iyang pulong in Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo kay ihatag niya ang atong mga pangandoy.
So in Proverbs chapter 3, verse 5, 6, 7, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. So, mana nga, inanagkupta na ito ni ang pulong sa Ginoo. Ay mao kini ang magtabang ka na to defeat. Ingon pa sa iyang pulong, submit to God. Resist the devil and he will flee from you. So mao kini nga sa ato ang pagkinabuhi sa Ginoo, we need to submit ourselves, to surrender ourselves every day. So kay kinahanglan ta i-remind because yung nga tao lamang ta. So ano nga kinahanglan ta i-remind kanunay sa Ginoo kay makalimtanon lagi ta kay may tao man lagi ta. So God is always reminding us to come to Him, to make Him our Lord and Savior sa atong kinabuhi. So ato kining aton in prayer with a sincere heart. So kung kamo nga naminaw karon sa maminaw pa niini nga mensahe, i-pray sa Ginoo with a sincere heart. Dawata siya sa imong kinabuhi as our Lord and Savior. And from that moment, i-commit ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Ug ang iyang mga kasuguan ng pagkasundo. And everything else will follow. So, God can do amazing things in an amazing ways. So, nothing is impossible with God. Tuo og ayaw na pagwalo. I-increase ang imong faith. So, to God be all the glory. So, let us pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, how to be a Christian, Lord God. A true Christian na tuo gidawat na kami. Lord, tabangi kami, Lord God. Kaya wala kami mahimo og wala ikaw. Dili kami makahimo pagsunod sa imuhang kabubuton sa pagsunod sa imuhang mga kasuguan kung dili pinaagi sa imuhang grasya. Nakining tanan, Lord God, na among nakabuot pinaagi sa imuhang gugma akong grasya, Lord God. Salamat, Lord, sa kanunay nimong pagtabang kanamo, God. Isalig ang kinabuhi diha kanimo, Lord God. Use us, Lord, for your glory. Gamita pa kami, Lord God, as a vessel of your love, Lord God, sa mga tao nga nanginahanglan sa imong abang sa imong gugma. Lord, we pray, Lord God, nga sa mga naminaw ni ini nga mensahe, nga naminaw, Lord God, ikaw ang Ginoo, nga magpanalangin sa ilang mga kinabuhi. Gamita ang matag-usa, Lord God, nga mahimo pang panalangin sa abang mga tao, Lord God, aron daghan pa ang mutuo diha kanimo, aron makabaton sa tinuod nga kaluwasan. Father God, mamuhat ka, Lord God, sa matag-usa. Ikaw magahikap sa mga kasing-kasing, mga bago sa mga hunahuna, aron kami mulangko sa among pagtuo diha kanimo. Daghang salamat, Lord, sa imong pagubalik namo, Lord God. Ikaw sa pagsura o sa pagtapos, nga imong pangalan mo ay mahimaya. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Good night, God bless, and see you tomorrow. Bye!